natin ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Dante. At sa bawat isa na kalahap natin sa umagang ito, muli po mapagpala at masayang umaga sa ating lahat. Hallelujah! Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ay tayo po muna ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa oras na ibinigay mo ulit sa bawat isa sa amin para kami ay patuloy na matuto at magpuri sa inyo. Aming itinutulog ang aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, na tulungan niyo po kami na maintindihan itong mensahe na ihinanda niyo po sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu ang siyang pagturo sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang hangarin at ang hangarin mo, Panginoon, ang siyang maisakatuparan sa amin sa umagang ito. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Okay, kumusta po ang bawat isa sa atin? Praise the Lord! Ito po ang unang Lunes, no? First Monday of the month of February. So, purihin ang Diyos dahil nandito tayo muli na magpupuri sa Panginoon. Hindi lang sa nakaraang buwan, pero nandito pa rin tayo sa buwan ng February na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. I-congratulate mo yung katabi mo. Sabi mo, praise the Lord, nandito ka pa rin sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah! Lumapit tayo sa Diyos. Ito po ay panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Matagal man tayong mananampalataya o bago man tayong mananampalataya o parang wala tayong pananampalataya, nagdududa tayo, nag-aalinlangan tayo. Ito po ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Araw-araw. Dahil sa ating babasahin ngayon, importante po bakit po nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw na nananawagan ang Diyos sa ating lahat. May pamamaraan po kung paano nananawagan ang Panginoon sa atin. Pwedeng sa panaginip, sabi nga sa Biblia, pwedeng sa panaginip, nananawagan, nakikiusap, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Isa pang pamamaraan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga circumstances, sa mga nangyayari sa ating buhay, araw-araw, panawagan po yan ng Panginoon. Minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok. Iyan po ay panawagan ng Panginoon. Minsan, kino-corner tayo ng Panginoon para makuha niya ang ating attention. Minsan din sa pamamagitan ng ibang tao, nakikiusap ang Diyos, bakit nga ba itong sinasabi nitong tao na to sa akin? Kaya ang pala, ginagamit siya ng Panginoon para kausapin ang bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo kinakausap para husgahan, kundi kinakausap tayo para tayo ay warningan at saka paalalahanan na nandyan siya, na naghihintay, nandyan siya na pwedeng tumulong sa atin. Amen. Nandyan siya na ating tagapagligtas. Kaya po, basahin po natin sa Hebrews chapter 10, verse 22 to 25. Okay po. Sa verse, isa-isahin natin, bakit po ito, sabi ng Panginoon na lumapit tayo sa Diyos at kung paano tayo lalapit sa Diyos. Verse 22, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from our guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Basahin, sabi po niya sa Tagalog, no? Sabi po niya dito sa Tagalog na tayo ay lumapit sa Diyos. Ayan, lumapit tayo sa Kanya. Kanino? Sa ating Diyos. Na paano tayo lumapit sa Kanya? Nang may tapat ng puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis niya ang dugo. Nilinis ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip. O tingnan natin, kapag ka po lumalapit tayo, sabi niya dito, sino ang lumalapit sa Kanya? Lahat ng nangailangan. Lahat tayo, dati hindi malinis ang ating puso.
Sino ang tinatawagan ng Panginoon na lalapit sa Kanya? Sabi niya, lahat ng nangailangan ng kalinisan. Lahat tayo, guilty tayo. Lahat tayo hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Lahat tayo makasalanan. Pero nandito ang Diyos na banal. Diyos na nagmamahal. Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Nananawagan siya sa kanyang sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Pero sabi niya, kailangan may katapatan sa ating puso. Paano yan? Minsan dahil sa mga kasalanan natin, naiiyan na tayong lumapit sa Panginoon. Pero sabi niya, lumapit tayo sa Kanya, ipagtapat natin sa Kanya ang lahat ng ating kahinaan, ang ating kasalanan. Kasi wala rin tayo maitago sa Panginoon kahit hindi mo yan ipagtapat. Alam din yan, di ba? Alam niya, nakikita niya ang lahat. Pero sabi niya, huwag kang matakot, kapatid. Kung nangihina ka o kung nakasala ka man, sabi niya dito, lumapit tayo, lahat tayo na nahihirapan, lahat tayo na may kabigatan. Sabi niya, lumapit tayo sa Kanya, ipagtapat natin sa Kanya ang lahat ng ating pagkatao, ang lahat ng ating nararamdaman. At dahil ayaw niya na tayo ay nahihirapan, gusto niya na bigyan tayo ng kapahingahan, mga kapatid. Kaya nga po ito, sabi niya, lumapit tayo sa Kanya at ipagtapat natin sa Kanya ang lahat ng ating paghihirap, ang ating kahirapan, lahat ng kabigatan natin upang magkaroon tayo ng kapahingahan, upang ma-overcome natin yung stress. Hindi natin masasabi na wala tayong stress. Dahil sa mga paghirap at mga kabigatan natin, nai-stress tayo, di ba? Sino dito ang nai-stress? Oh, praise the Lord. At konti lang ang nai-stress. Pero hindi natin talaga naiiwasan na nandyan yung minsan nag-i-struggle tayo sa mga sitwasyon natin. Pero sabi dito na tayo ay lumapit po sa Kanya. Nang may tapat na puso, magpakumbaba tayo sa Diyos. Lumapit tayo na parang isang bata. Magpakumbaba at sabihin natin, Panginoon, kailangan kita. Ganito ang aking sitwasyon, ganito ang aking ginawa. Humihingi po ako ng kapatawaran. Sabi dito, paano tayo lumapit, no? Dito, sa binasa natin kanina, sabi niya, lumapit tayo ng may pananampalataya. So, paano tayo lumapit? No? Lumapit kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Kasi wala talagang, siyempre yung mga Israelita, nakita nila si Jesus, pero sa atin, wala talagang literal na nakakita sa Diyos. Pero nakikita natin sa ating paligid na talagang may Diyos na lumikha sa lahat, kahit sa ating sarili mismo. Kung titingnan natin ang ating katawan, kahit sa science, sabi ng mga biologists, mayroon yung laminin. Yung laminin, yan po ang nag-glue sa lahat ng muscles at tissues para hindi tayo, para hindi so that ang katawan natin ay buo pa rin. At tunay nga po, alam niyo, sabi niya, ang shape ng laminin sa ating katawan, yung nag-glue, yung nagbubuklod sa lahat para maging buo ang ating katawan, ay ang shape niya ay cross. Na ibig sabihin talaga, ang Panginoon, siya ang pwedeng, kahit nawasak na tayo dahil sa mga sitwasyon natin, sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero dahil kay Kristo, magiging buo tayo. At sabi dito, kailangan natin lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang isinugo niya dito sa lupa. Si Yesu Kristo na siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. At dahil sa Kanyang dugo, tayo po ay nalilinis. Kaya po hindi lang kapahingahan, mga kapatid, ang matatanggap natin pag tayo ay lumapit sa Panginoon. Kundi sabi niya, nilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Yan po ang nagpapahirap sa atin. Yan po ang nagpapabigat sa atin yung kasalanan. Yung epekto ng kasalanan. Kaya sabi niya, lumapit kayo at aking lilinisin ang lahat
ng mga karumihan ninyo. Kaya balikan natin doon, sabi niya, lumapit tayo, may pananampalataya sa Diyos. Doon sa cross, magkakaroon tayo ng pananampalataya ng pag-asa. Na kahit na hindi tayo karapat-dapat napatawaran, pero dahil sa ating pananampalataya doon kay Jesus na matay at sa kanyang dugo, no? Na nabubo sa cross, nakakaroon tayo ng kapatawaran, malilinis ang ating mga kasalanan, at doon makakaroon tayo ng connection ulit sa ating Panginoon. Okay? So sabi na lumapit tayo sa pamamagitan ni Kristo, kaya nga personal. Ang magiging Kristiyano ay personal. Kailangan tanggapin natin ang Panginoong Diyos. Hindi tayo Kristiyano kung wala si Kristo sa ating buhay. Kasi ang Christian, sabi niya, without Christ, I am nothing. Kaya, kahit sinasabi natin na nag-attend tayo sa Bible study, kung wala pa si Kristo sa ating buhay, hindi tayo malilinis sa ating mga kasalanan. Hindi tayo makakaroon ng kapahingahan hanggang talagang tatanggapin natin siya, no? Sa ating buhay, ayan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, ng kapahingahan, malilinis, mababago ang ating buhay. At sabi pa niya doon, hindi tayo mapapahamak kapag ka po ang Diyos, lumalapit tayo sa Diyos, nandyan yung protection, kahit nanggigigil ang demonyo sa inyo. Hindi ka niya masagi dahil nandyan ka sa presensya ng Panginoon. Si Jesus ay nasa inyong buhay, kaya protektado ka dahil takot ang demonyo kay Jesus. Ang demonyo hindi takot sa atin, pero si Jesus ay nasa inyo, takot siya sa inyo. Takot ang Diyos. At takot ang demonyo sa Panginoon. Kaya lagi tayong ugaliin natin lumapit sa Panginoon. At dito sa ating, sa next verse na babasahin natin, sabi niya, lumapit tayo hindi lang na may tapat ng puso. At sabi niya sa verse 23, sa Tagalog tayo, sabi niya, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Okay? Una, paano tayo lumapit sa Diyos? Na may tapat na puso at mapagpakumbabang puso. Pangalawa, sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Yan sa verse 23. Sabi nga doon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Paano tayo napapatatag sa ating pag-asa? Sabi dito, huwag tayo mag-alinlangan. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang mag-alinlangan, kapatid. Huwag mag-alinlangan. Sumunod tayo. Magtiwala tayo doon sa salita ng Diyos na ating binabasa. Kasi ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Yung Biblia na binabasa natin, yan yung love letter ng Diyos. Kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nakikiusap sa atin. At sabi niya, magtiwala tayo, huwag tayo mag-alinlangan. Magpakatatag tayo. Paano tayo magpakatatag? Sumunod tayo sa kanyang salita. At habang sumusunod tayo sa sa salita ng Diyos, yan po, napapalakas tayo mga kapatid. At tanggalin natin yung pag-aalinlangan. Kasi ang Diyos ay mabait at mababa ang kanyang loob. Kaya kung ini-exercise natin ang ating pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya, sa pananalangin at pagbasa ng Kanyang salita, iyan, gumagawa siya ng himala. Gumagawa siya. Sinasagot niya yung mga dalangin natin kasi nalulugod ang Diyos pag lumalapit tayo ng may mababang loob, ng may tapat na puso at may pananampalataya. Kaya matatag, dapat matatag, patuloy na maging matatag sana ang ating pananampalataya sa Kanya. Nawawala ang pag-aalinlangan natin mga kapatid kung araw-araw, ugaliin natin. Kapag dumarating yung pag-aalinlangan, iniisip natin yung salita ng Diyos. At nananalangin tayo upang ang banal na Espiritu, siya ang magpalakas sa atin. Siya ang tutulong sa mga decision, sa mga iniisip natin at sa mga feelings natin. Kasi karamihan saan tayo nagkakasala? Sa ating iniisip, sa ating emosyon, at sa ating decision. Kaya mga kapatid, every time na tayo ay nagkaalinlangan, nandyan yung kabigatan,
Dumarating na tayo ay nanghihina, anong gawin natin? Lumapit tayo sa Diyos. Manalangin. Lord, alalahanin natin yung salita ng Diyos na ating napapakinggan o nababasa araw-araw. At yan ang ating isagawa. Huwag yung ating nararamdaman, kundi yung ano ang salita ng Diyos. Lalong-lalo kung time na parang ayaw mong manalangin. Parang ang akala mo ang layo-layo ng Panginoon. Diyan ka dapat lumapit sa Panginoon. Diyan ka dapat manalangin at magbasa. Kasi nandyan ang demonyo, hinihintay niya. Na, sige, titignan ko kung mananalangin ito o hindi. Araw-araw tayong binabantay ng demonyo. Kaya kahit sa panahon na parang ayaw nating manalangin, ayaw nating lumapit sa Diyos, ay kailangan nating desisyonan, pilitin natin ang sarili natin na lumapit sa Diyos upang hindi tayo mapahamak. Kapag ka mo lumalayo tayo sa Panginoon, o dyan tayo napapahamak. So, mga kapatid, patatagin natin ang ating pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Sa Diyos, meron tayong pag-asa. Kaya dapat magpatuloy tayo na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng pakikiusap sa Kanya araw-araw at paggawa ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan. So, number 3, doon sa verse 24. Tingnan natin, anong sabi niya sa verse 24. Okay, sa verse 24, sabi po niya, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. O, tingnan natin. O, kapag po lumalapit tayo sa Panginoon, o nagagawa natin na sikapin, flash muna. Kailangan natin maintindihan yun. Kasi minsan, sabi natin lumalapit tayo sa Diyos. Pero, natitisting din tayo. Sabi niya doon na sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. O, ito po ang nagagawa kapag po tayo ay lumalapit sa Diyos, nagagawa natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Kapag lumalayo ka sa Panginoon, hindi natin nahihikayat ang kasama natin. Kadalasan ang nangyayari, pinapatulan natin ang ginagawa ng mga kasama natin. Kaya po, pagkagising natin sa umaga, lumapit na tayo sa Diyos. Para sa buong araw, ano man ang haharapin natin. Nahihikayat pa rin natin ang bawat isa na magmahalan at gumawa ng mabuti. No? Kapag nagawa natin, di ba, ang ganda ng samahan. Hinihintay ng demonyo na tayo ay nakawatak-watak para tayo ay ibagsak. Pero mga kapatid, huwag nating bigyan ng puwang ang demonyo. Kaya po, araw-araw, hindi lang sa umaga, anumang sitwasyon meron tayo, palago tayong lumalapit sa Diyos upang mahihikayat natin ang bawat isa na magmahalan. Yan po ay command ng Panginoon. Matinding piling ng Panginoon na magmahalan tayo. Kaya tapitin mo ulit yung katabi mo. Magmahalan tayo, kapatid. At magtulungan. Paano natin ipinapakita ang mabuting, ang paggawa ng mabuti? Magtulungan. Hallelujah. Huwag magsiraan. Huwag magsiraan. Kundi magmahalan at gumawa ng mabuti, suklian mo. Kung nahihirapan mong mahalin ang katabi mo, nahihirapan mong mahalin ang kapatid na nahihirapan natin mahalin ang kapatid natin, ipanalangin natin palagi. Hindi yung ipanalangin ko itong bruha na ito. Hindi. Ipanalangin ko si Sister Marie. Ipanalangin, sabihin mo yung pangalan niya. Pag palagi mong binabanggit ang pangalan niya, hindi mo na mamalayan, nagiging kaibigan mo yan. So sabi na dito, huwag natin bigyan ang demonyo ng puwang sa ating buhay. At tayo nilinis na ng Panginoon. Patuloy natin
gamitin ang ating buhay na magsilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So, yan ang magagawa pag lumalapit tayo sa Panginoon, napapalapit din tayo sa mga kapatid natin. Nakakaroon tayo ng hapag, no? Nakakaroon ng pagtutulungan. Kahit na may problema, kahit na mahirap ang sitwasyon natin, kapag nagtutulungan at nagmamahalan tayo, di ba? Masaya pa rin. Walang nai-stress. Okay. So, ang last po, sabi niya doon sa verse 25. Sa verse 25, sabi niya, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Paano tayo lumalapit sa Panginoon? Sa pagtitipon. Sabi niya, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon. Kaya itong ginagawa natin na pagtitipon I'm sure na meron kayong pag-devotion din dyan sa loob, Pero sa atin, kahit na online. Pero hindi ito basta-basta. Hindi ito parang pwedeng baliwalain. Hindi natin binabaliwala itong pagtitipon kasi ito ay pagtitipon na kasama natin ang Diyos. Sabi niya, kung may 2 o 3 nagtitipon sa pangalan o sa presensya dahil sa Panginoon, ang presensya niya nandyan. Kaya itong pagtitipon, hindi ito ordinaryong pagtitipon. Ito po ay pagtitipon na kasama natin ang Panginoon. Kaya kung ang presensya ng Diyos, kung tayo ay nagtitipon dahil sa Panginoon, may ginagawa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya dito, sikapin natin na dumalo sa gawain. Kasi may magandang nangyari, sabi niya. Ang magandang nangyari kung tayo ay dumadalo sa pagtitipon, sabi niya, napapalakas ang ating loob. Hallelujah! Malayo man tayo sa pamilya natin, may pinagdadaanan man tayo. Sabi na dito, sa pamamagitan ng pagtitipon, pag-join ng Bible study, sabi na doon, napapalakas ang ating loob, napapalakas ang ating pananampalataya, lalong-lalo ngayong nalalapit na ang huling araw. Ano yung huling araw? Sinasabi dito, yung pagbabalik ng ating Panginoon, pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabi po niya sa verse 37, punta man tayo doon sa verse 37. Sabi nga, sa verse 37, kadugtong kasi yung 35, sabi niya dito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mismo isinulat ng Panginoon, nakasulat sa Biblia, sabi niya, sandaling panahon na lang at darating na. Sino? Ang Panginoong Jesus. Sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. Verse 38. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. O tingnan natin dito, sabi niya, yung may pananampalataya sa Diyos ang mabubuhay, ang makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Ako, mahirap ito. Sabi niya sa 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga taong tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Alam ko lahat tayo, gusto natin ang kaligtasan. Kaligtasan araw-araw. Hindi lang sa ating kaluluwa, kundi kaligtasan araw-araw doon sa anumang iniisip ng demonyo sa atin. Sabi na dito, kailangan natin patuloy na lumapit sa Diyos, panghawakan natin ang ating pananampalataya at patuloy na isagawa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghikayat sa bawat isa na magmahalan at magtulungan at patuloy na, sabi na doon, na umasa sa Diyos. Huwag mag-alinlangan dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.
Ang pag-aalinlangan at takot, yan ang ating kalaban everyday. At kung hindi tayo lumalapit sa Diyos palagi, hindi natin kayang labanan ang pag-aalinlangan at takot at pangamba. Hindi natin kayang labanan ang tukso at ang kasalanan. Mahina man tayo, pero kung lumalapit tayo sa Diyos, napapalakas tayo. At siya ang bahala sa atin. Kaya sabi nga dito, malapit na sa sandali na lang, kahit anuman ang minsan nasusubok tayo, sa time na tayo ay nagdesisyon na, sige Lord, isuko ko na ang lahat-lahat sa inyo, dyan naman tayo natitesting. Pero kapit lang kapatid, huwag kang mag-give up, kasi sa sandali na lang, darating na ang ating Panginoon. At kapag kapo tayo ay patuloy na nananahan, patuloy na masunurin, patuloy na may katapatan, anong sabi na doon? Hindi tayo mapapahamak, kundi sabi na doon, tayo ay maliligtas. Kung tayo ay lalayo sa Panginoon, anong mangyari, sabi na doon? Hindi malulugod ang Diyos, at anong mangyari? Mapapahamak tayo. At tiyak na, alam ko, ayaw natin yan na mangyari sa atin. Kundi ang gusto natin, tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon sa mga sumasampalataya. Ililigtas ng Panginoon at nandyan din yung gantimpala na naghihintay sa atin. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nandyan yung kapahingaan, nandyan yung protection. So, mga kapatid, ito po ang aking ito po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag tayong lumayo sa Panginoon dahil nalalapit na ang kanyang pagdating. Anytime. Hindi natin alam baka ngayong araw. Kaya palagi natin isipin, ay, kailangan kong pangawakan ang aking pag-asa sa Panginoon at huwag akong mag-alilangan. Paano kung ngayon pala darating ang Panginoon? Ang demonyo din nagpaplano na kung paano kanya tirahin. Kaya everyday, lalapit tayo sa Panginoon para sigurado ang ating kaligtasan at nandyan yung habag ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po sabi ko kanina, anuman, nahihirapan ka man o nabibigyan ng kapatid, sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at bibigyan tayo ng kapahingahan. Sundin natin ang mga utos niya at matuto tayo sa Kanya. No? Dahil mabait at mababa ang loob ng Panginoon. Hinihintay niya ang bawat isa sa atin. Huwag po tayong mag-alinlangan dahil madaling sundin ang utos ng Panginoon at magaan ang kanyang ipinapagawa sa atin. Kung willing po tayo, ang Panginoon handang tumulong sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong lumayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag na tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Panatilihin natin na patuloy na nandyan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Upang hindi lang ikaw, kundi ang panalangin mo sa inyong pamilya, tutugunan din ng Panginoon. Amen? Hindi lang ikaw ang lilinisin niya. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, lilinisin din ng Panginoon ang buhay ng inyong pamilya. So, mga kapatid, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa inyong mensahe. Silyohan mo po ito upang hindi namin makalimutan at hindi nakawin ng demonyo, kundi Lord, gawin mong buhay ito na palaging nagpapaalala sa aming Panginoon. Araw-araw, lalong-lalo Panginoon, sa mga, kung kami ay natetesting, kung kami ay may pinagdadaanan, Lord, ipaalala mo itong mensahe mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, kumplituhin mo ang mensahe sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless everyone.